Grabe to, VP Sara Duterte sumabog sa galit, harapang tinusta, FL Lisa Araneta Marcos namutla, pahiya. Ang tindi ng pamagat na yun. Ayan, syempre itong balitang ito ay nagbula kay Balitaan ng Bayan TV. Ayan ha. Siyempre, ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Balitaan ng Bayan TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inilalabas. At siyempre, ito ang kanyang lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating matutunghayan ngayon. Ayan, siyempre tayo ay masaya dahil ang aking misis, ang aking asawa, ay isinilang ang aming baby. Ayan. Ayan, kaya medyo wala tayong tulog ng konti. Ayon, pero tuloy-tuloy pa rin ang pagre-reaksyon natin sa mga balita na nakikita natin ngayon, no? Patuloy pa rin tayong magbibigay ng komento. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitaan ng Bayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ayan. Ito po ang performance ni VP Sara. O, kayo na humusga. Kung dapat ba siyang mag-resign. Inday Sara first quarter Duterte first quarter rating ng 2024. Dito sa Okulum ba to? Top 1 siya. Choice for potential presidential candidates. Top 1 siya, 42%. Ibig sabihin, doon, kung bukas ang eleksyon, nangunguna siya bilang presidential candidate. 42%. Sa ibig sabihin, humigit kumulang sa 10 Pilipino, 4 gusto si VP Sara. Una po yan. Number 1 as presidential candidate si VP Sara. Okay? Punta tayo dito. Top 1 din siya. Most trusted government official. 78%. Pinagkakatiwalaan na opisyal ng administrasyong ito, si VP Sara. Humigit kumulang 7 hanggang 8 sa bawat 10 Pilipino may tiwala kay VP Sara. Kaya po yung pinakita kong rally, imposibleng mapuno yun. Kasi maraming may tiwala kay VP Sara. 7 hanggang 8 bawat 10 Pilipino tiwala kay VP Sara. Pulse Asia po may sabi niyan. Again, alam naman natin talaga si VP Sara, no? Ang pinaka nagustuhan ko dyan is talagang walang kaarte-arte o walang kasosyal-sosyal si VP Sara sa katawan niya. Talagang napaka-cowboy niyang makisama sa mga tao. No? Kung ano siya, yun ang pinapakita niya. At isa pa, eto lang, babasihan lang natin yung sa Davao. Yung pamamalakad ng mga Duterte hanggang kay VP Sara. Sinasabi nila, ang mga Duterte masyadong kala mo matatapang, mga ganyan. Mas maganda pa nga yung ganun ang pinapakita kaysa yung namamlastik o kaysa dun sa walang ginagawa. Lalo na pag may nakikitang inaapi. Si VP Sara nananapak yan. Bakit niya ginawa yon? Kasi may inapi. Diba? Yung iba nga dyan, may inaapi pero walang ginagawa Diba? Lalo-lalo na kapag mahihirap ang naaapi. Pero nakita naman natin ang isang VP Sara kung paano ipaglaban ang karapatan ng mga naaapi. At saka sa pamamalakad nila sa Davao, no, talagang halos wala kang madinig, no, na sinasabi na ang mga Duterte magnanakaw yan. Si VP Sara walang ginawa sa Davao yan. Si VP Sara ganito yan. Wala ka nadidinig na ganun. Kung may madidinig ka man na ganun, siguro hindi ganun karami. Napaka-konti lang siguro. Just a little bit. Diba? Kasi alam ng mga taga Davao kung ano ang nagawa ng isang VP Sara kung napaglilingkod sa kanilang lugar. Diba? Kaya nga ang tagal na nanungkulan ng mga Duterte dyan. Dahil kung ayaw ng mga tao at kung walang ya ang mga Duterte, hindi sila tatagal dyan sa paglilingkod. Diba? Ganun yan. Minahal sila ng mga taga Davao. Halos ipinaglalaban sila ng mga taga Davao. Diba? At saka isa pa, si VP Sara, hindi siya yung parang yung pa-celebrity ang dating. Hindi siya ganun Yung tutulong ka, kailangan nakalantad sa buong mamamayan. Diba? Tumutulong siya
kahit walang pangalan niya, kahit wag nyo na ako i-mention, basta importante, natutulungan ko kayo. Ganun yung maganda sa isang politiko. Eh. 'Di ba? Tumutulong ng ganun na hindi niya masyadong binibida yung pangalan niya. Nasa sayo na kung ma-recognize mo ko, 'di ba? O hindi. Bahala ka na sa buhay. Parang ganun ang kay VP Sara eh. Basta importante ako tumulong sa iyo. At saka, Diyos ko naman, nakita naman natin yung vice presidency na na iskora nung eleksyon. Kita naman natin kung ganong kataas si VP Sara nun. Halos nangamote yung mga vice president na kalaban niya. Ang layo ng lamang. Lamang pa siya kay kay PBBM ng 1 milyon ata, 'di ba? Sa vice president, 'di ba? O pagpalagay natin sabihin ng iba kaya lang naman dumami, syempre may loyalist eh. 'Di ba? Sige, pagpalagay natin nasama doon. Pero syempre si PBBM din ganoon din. Kumbaga may nasama din naman ng mga DDS doon sa mga bumoto kay PBBM. Kaya ganoon talagang lumakas sila noon eh, nung eleksyon na yun. Halos bumulusok na iwan lahat nila yung kalaban nila. Top 1. Top 1. Ngayon, asan kaya dito si Tamba? Asan si Tamba? Top 1. Puntahan natin ang Tanghire. Yung pinaka nagpe-perform na cabinet officials, ito yung mga katiwala, ito yung mga sekretary, ito yung mga nilagay ni Marcos sa kabinete nila. 65%, 6 hanggang 7, naniniwala na siya ang pinakamagandang performance sa mga inassign ni President Marcos bilang cabinet member. Again, top 1, second to none. Ulitin ko, top 1, second to none. Okay? Performing cabinet. Bakit po dinidiin ko yan? Pinagre-resign ninyo as secretary ng DepEd. Siya top 1. Ba't hindi nyo pag-resignin yung top 2? Ba't hindi nyo pag-resignin yung top 3? Ba't hindi nyo pag-resignin yung top 4? Ba't hindi nyo pag-resignin yung top 8? Mga gonggong. Yan ang gusto nila eh, pinagre-resign nila. Kung sino yung tao na may ginagawa, yung tipo na naglilingkod sa bayan, parang ayaw kasi nila ng nung tapat sa serbisyo, yung kumikilos, parang ayaw nila nun, allergic sila dun. Parang ang gusto nilang mangyari, ganito kailangan wala kang ginagawa dyan. Kailangan nakatunganga ka lang dyan, pa-shopping-shopping, papasyal-pasyal, pa-iba-ibang ganun gusto nila eh. Yung tipong may mga lumalaganap na kahirapan dito sa atin, huwag mong papansinin yun. Kasi kapag pinansin mo yun, ayaw namin sa'yo. Matatanggal ka dyan. Ganun, no? Tapos ang tingin nila sa ganyan na na naglilingkod sa bayan, wala ka, bobo ka, ganun ka, naglilingkod ka sa bayan, hindi mo dapat paglingkuran yung mga taong bayan. Bobo ka, parang ganun, no? Parang ayaw nila ng maayos. Parang ang gusto nila ilagay dyan yung corrupt, yung tipong pag may naghihirap ang bansa, hindi pinapansin. Diba? May mga may kumakalat na mga bisyo. O, huwag niyong pansinin yan. Hayaan nyo sila. Mag-hay-hay sila sa kakabisyo nila. Hayaan nyo silang magkalat dyan sa lugar nyo. Parang ganun ang gusto nila eh. Top 1 po, performer, Tanghire. SWS, punta tayo sa SWS ngayon. Social Weather Station. Highest satisfaction rating. Ibig sabihin, satisfied. Di ba? Siya, ito, yung satisfied sa trabaho. Ang mga Pilipino, satisfied sa ginagawa ni VP Sara. 6 or 60 plus 61. 6 plus 61%. Highest satisfaction rating. Tsaka para sa akin, isa sa mga vice president na satisfied ako sa pagsiservisyo. Di ba? Second to none. SWS. Do I need to say more? Tapos pagre-resign ninyo. Dahil sa anong dahilan? Anong dahilan ninyo? Bakit? Kasi ang lahat ng sagot daw niya, di umano, sa kanya, mga tanong sa kanya ay no comment. Pagre-resign ninyo dahil no comment ang sagot? Bakit? Yung presidente ba sinasagot lahat? Sino ba mas tahimik sa kanila? Ba't yung ibang secretary ba sinasagot lahat? Ba't yung ibang senador sinasagot ba lahat? Ano ba yung nag-aawayin nilang no comment? Yun sa sa West Philippine Sea? Ay, Diyos ko naman.
sinasabi na natin dito, no, talagang tama din yung sinabi ni VP Sara na no comment. Kasi kapag siya nagsalita, yun ang hinihintay ng mga basher nila eh. Yung magsalita siya. Kapag nagsalita ba siya, ano maitutulong nun? Wala. No? Kumbaga gagawan lang ng intriga yung pagsasalita na yun. Hihilingin, no? Magsalita ka, hindi ka nagsasalita, wala kang pakialam sa bansa, wala ka, pro-China ka. O kapag nagsalita siya, kung nasa katayuan ng ganito, ganyan, kailangan natin ipaglaban ang ganito, ganyan, ganyan. Tapos sasabihin na naman ng mga basher niya, umiipal ka na naman. Parang mas magaling ka pa sa presidente. Ano yan? O, diba? Ganun yung sasabihin sa kanya. So, bakit pa siya magsasalita? Diba? Parang nagpapatok siya ng baril tapos may backfire. Ganun yun eh. Hindi na importanteng makuha niya yung komento niya eh. Diba? O sabihin naman, dapat nagsalita pa rin siya kahit gano'n. Diyos ko naman, para may pag-usapan. Gano'n. Tahimik sa kanila ni Marcos. Kasi alam mo bakit ako nag-aagalaite. Sinabi mismo ni President Marcos nyo, hindi niya tatanggalin si VP Sara at hindi dapat mag-resign si VP Sara. Maganda ang performance si VP Sara. Tapos magkakaroon ng rally. So ibig sabihin, it's either hindi nyo pinapakinggan yung presidente ninyo or meron talagang gustong matanggal si VP Sara dahil alam nila, since siya ang number 1 potential presidential candidates, choice for potential presidential candidates, number 1, yung gustong maging presidente sa 2028, kung aabot, hindi kaya si VP Sara ng tapatan. Alam mo, walang problema. Ako sa tingin ko, wala namang problema kung magbabayad ka as PR. Walang problema kung susuportahan ng isang vlogger ang isang kandidato. Lahat naman tayo mga vloggers, meron tayong sinusuportahan kandidato. Oh. But we focus on the good things ng kandidato nyo. Ang problema, dahil hindi nila kaya si VP Sara, yung mga vlogger nila, personal ang dating. Binibira, may black propaganda kay Sara, binibira pati pamilya niya, di ba? Instead na itinataas ninyo yung inyong puon, yung inyong kandidato for presidential election na gusto nyong manalo, dahil wala siyang magawang mabuti at hindi tumataas ang rating niya, anong gagawain? Hihilain pababa si Sara. At yan po ang matagal na nating problema sa bansang Pilipinas. Ay tama, yung gano'n, yung hihilahin. Siyempre, kung ikaw may sinusuportahan kang isang kandidato, no, may sinusuportahan ka, no? Kailangan talaga is iangat mo siya. No? Kasi kung gagawin mo yung halimbawa, may kalaban siya, tapos sisiraan mo ng sisiraan, ganito, ganyan. Pababagsakin mo siya. Parang walang ibang pinagkaiba yun sa tactics ng mga dilawan. Ganun yung nangyayari. 'Di ba? Mas maganda yung iangat mo na lang yung kandidato mo. 'Di ba? Ipakita mo kung ano yung mga nagagawa niyang maayos. Halimbawa, may isang magaling na vlogger, hihilahin mo siya kasi hindi ka kumikita. Mahina yung vlogs mo, hihilahin mo siya pababa para dalawa kayong gutom. Gutom ka pa rin. Instead na itaas mo yung sarili mo kaysa nakafocus ka sa iba, crab mentality. Hindi parehas kayo nasa taas, parehas buhay ang pamilya ninyo. Yan ang nagiging problema. Kaya ayoko sa pumumulitika. Ayoko sa black propaganda. Itaas ninyo yung pinusuportahan yung politiko. Hindi yung ibinababa nyo, tatapunan nyo ng baho. Pati pamilya niya, binabanatan nyo. Kung sa bagay, may katwiran, no? Kailangan itaas mo na lang. Ipakita mo kung ano yung nagagawa ng politikong sinusuportahan mo. 'Di ba? Lahat ng magaganda. Halimbawa, ito, yung may nangyayari na hindi magandang ibinabato doon sa politikong sinusuportahan mo. So, hindi mo dapat lalong dumihan. No, hindi yung hinihila siya pababa, tapos sisirain mo din yung isa, mali yun. Kailangan kung hinihila siya pababa, tinitira siya, may mga binabanat sa kanya, hilahin mo siya pataas, yung sinusuportahan mong politiko. Ipakita mo sa lahat kung ano yung nagagawa din niya. Yun ang dapat sabihin. 'Di ba? That is so low. That is so low class. Pati po, ano ka nalaman ng pamilya niyan? 'Di ba? Ang masama dito, ang bumabanat pa sa kanya, yung dating supporters din niya. Okay na sana yung mga dating loyalista dahil sarado talaga utak ng mga yan. Nakikita na nila nabubudol sila, hindi pa rin sila nagigising. Medyo kahit parang pangit, mas mauunawaan ko pa. Kasi panatiko talaga yung mga yan. Ang masama,
Yung pinuri mo ng pinuri si BP Sara nung may panahon na kailangan mo siya. Ngayon, idinidiin mo pati pamilya, dinadamay mo. Di ba? Real talk po. Don't tell me, naniniwala kayo sa ganun na para sa bayan? Hello? Naniniwala kayo ng ganun? Ginagawa para sa bayan? Kung ang mga klase ng tao ay ganyan, may sinusuportahan sila, pero hindi nila sinusunod yung sinusuportahan nila. Halimbawa, uulitin ko, hindi ako naninisi, ito'y paalala lang. Kasi pinagmumulan ng problema, kung meron tayong sinusuportahan politiko, and yet hindi tayo nakikinig. Walang paninisi. But let me remind you, sinabi ni Marcos, hindi yan pagre-resignin. Bakit yung mga vloggers, bakit itong mga ito pinagre-resign? Yun nga no? Yung presidente ayaw pag-resignin si VP Sara. Yung presidente, di ba halimbawa, dito sa ICC, sinabi ng presidente, hindi niya papapasukin yung ICC. Pero sila gusto nila ipilit papasukin yung ICC. Parang hindi powerful yung, parang sinasabi nila, hindi naman powerful yung boses ng presidente, wag natin intindihin. Pero ito sinabi din ni PBBM, hindi ko pagre-resignin si VP Sara, ganto, ganyan. Ayaw din nilang maniwala, gusto talagang pag-resignin. Di ba? Kumbaga parang hindi pinapakinggan yung sinasabi ng Pangulo. Ayun yung sinasabi niya eh. Di ba parang mas nagiging marunong pa sa kanya? Dapat hindi ganon. No? Kumbaga, suportahan na lang kung ano yung kuwari. Supporter siya ng Pangulo. Supporter ka ng Pangulo. Ipakita mo kung ano yung magandang nagagawa ni PBBM lagi. Nasasabihin nyo, hindi lang naman si VP Sara gumagawa ng ganito ginagawa ni PBBM. Ipakita sa lahat. Hindi yung kapag may ganyan-ganyan. Ganito ginagawa nyo sa presidente. O ito. Ikaw nga, kayo nga, mga Duterte, ganon eh. Kaso nga lang, yung naibibintang sa mga Duterte is puro ganon lang. Puro ganon lang yung EGK, ganito. Yung corrupt na hindi naman na papatunayan, ganon. Diba? Kasi kung corrupt yung mga yan, Diyos ko, napakapangit ng Davao. Hindi totoo yan. Lahat ng mga politikong corrupt na naglilingkod sa mga lungsod nila, kung yung corrupt yan, nakikita nyo, hindi niasikaso yun. Makikita nyo naman kung sino yung politikong kumikilos, doon nyo malalaman yan. Pero kung kumikilos ang isang politiko, makikita nyo yung lungsod niya, napakaganda. Kaiba kayo na sinasabi. Kaya may problema tayo dyan. And gawain din to ng ibang DDS. Hindi tayo sumunod doon sa sinusuportahan nating politiko, kaya nagka-leche-leche itong nangyari sa atin. Kung tayo ay nakinig doon sa ating politiko na sinusuportahan, hindi nangyari ito. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Balitaan ng Bayan TV. Ayan, syempre credits din kay Sir yung nagsasalita. Si Coach Oli yun no? Ayun, comment lang po kayo sa comment box mga katunay sa inyong mga sasabihin. And once again, I'm BT and I'm out. Peace.